Okay, magandang araw. Tayo na naman magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ano ba yung ating pag-aaralan ngayon? Ang ating pag-aaralan naman ngayon yung tungkol sa diagram ng carrier aircon na nililinis natin. Kaya pagka naglinis tayo ng aircon, pagka pinicturean ko ang diagram, automatic yun. Ipapaliwanag ko sa inyo yung diagram niya. Kaya magantabay lang din kayo pagka tayo nasa inverter na. Kung hanggat maaari mapipicturean ko yung diagram, pipicturean ko para or makuha natin yung picture ng diagram para ma-diagram natin ang pictorial. Okay, ito yung ating carrier aircon na nilinis nung previous video natin. Kaya kung hindi nyo pa napanood yung mga previous video natin, panoorin nyo kasi hindi nyo ito matutunton kung hindi nyo pinanood yung ating mga previous video at makikita kung ano ba yung mga ating tinalakay dun sa ating aircon yan. Kaya nga pagka dumaan sa ating kamay yung ating aircon, talagang himay na himay para matutunan nyo mabuti at darating yung time na kayo na rin ang makagagawa ng ating mga aircon. At yung mga potential ng mga electronics technician na hindi gumagawa ng refrigeration and air conditioning, pag natutukan nyo itong aking YouTube channel, sigurado magiging aircon technician din kayo kahit nasa, kasi ang pagkakaiba lang naman ng aircon technician sa electronic technician, yung mga electronics walang mechanical. Kaya kung mapag-aaralan nyo ito at magtatanong kayo sa akin, sigurado matututunan nyo rin yung mechanical parts ng aircon tsaka ref. Okay, ito yung ating diagram ng carrier aircon. Ito yung kanyang remote, mapansin nyo may remote control ito. Tapos yung ating fan motor na tinatalakay la mga previous video natin, ito yung color coding nya. Then yung nakita nyo yung kulay green, yun yung ground. So, kaya mapansin nyo rito, 5 na lang yung ating LED, yung red, blue, black, brown, and yellow. Okay, then yung brown at saka yellow, yan lang naman karaniwan yung tatandaan dyan pagka magbabaklas kayo ng aircon, yung brown saka yellow or yung papunta sa capacitor, palin auxiliary, rin ng common. Kasi yan, pag yan yung hindi nagkabaliktad dyan, walang problema. Pero pag nagkabaliktad dyan, may problema. Pag ang speed na nagkabaliktad, low, medium, high, wala namang problema yan kahit magkabaliktad dyan. Basta tatandaan nyo lang palagi pag bubunot ka ng wirings, yung blue at saka or yung ang papunta sa capacitor, yung auxiliary tsaka common. Okay, then ito, kung mapapansin nyo itong square na to, ito yung kanyang control board. Ganyan lang ang pagkakadrawing, pero ipipictorial natin maya maya. Pinakikita ko lang sa inyo na sa control board yan ang nakalagay, yun yung mga naka-connection, yung dalawang pan motor, yung tatlong pan motor na speed, yung isang yellow papunta sa airstream motor, isang papunta sa plug. Kung mapansin mo, yung plug kasi natin mamaya pag pinakita ko sa pictorial, meron kasi yung saksakan pa rin doon sa mismong plug. Ang kuan na yun, yung outlet na yun, pwede mo saksakan siya na ngayon, nalagay fan outlet. Pwede mo siya lagyan ng electric fan motor o electric fan. Pag namatay yung aircon mo, patay na rin yung electric fan na yun. Kumbaga, yung kanyang timer o yung electric fan switch nung timer nandun sa timer nung aircon. Kaya nagdi-design sila ng ganyan para in case na hindi kaya ng aircon mo yung kwarto mo, nilalagyan pa nila ng electric fan, nakasaksak yung electric fan dyan sa plug, at pag namatay yung aircon mo, patay din yung electric fan mo. Okay, tingnan natin sa pictorial kasi mas madali ma-analyze sa pictorial kaysa dito sa schematic. Schematic kasi palibas talaga magaling ka na mag-analyze, kaya-kaya mo yan, pero iba pa rin ang pictorial. Okay, okay, ito na yung ating pictorial diagram. Ayan, kung mapansin nyo, ito yung ating board. Pinicturean ko talaga yung actual board na yan para maipakita sa inyo. Ayan, nilagyan ko na rin ng low, medium, high yung connector na nasa board. Tapos yung air swing. Then, yung mapansin nyo, medyo malinaw naman, auxiliary. Auxiliary, hindi auxiliary ito ng fan, fan motor, kundi auxiliary ito ng plug mamaya. Makikita nyo kung saan papunta yung auxiliary na yan. Okay, umpisan natin. Okay, sa ating pag-wirings ng pictorial, syempre inuuna natin palagi yung galing sa plug papunta dun sa board. And then, yan yung live o hot wire na tinatawag. Kung line to ground yung linya sa bahay, yan yung may live. Kasi kapag pinatay ng board, yung supply or yung relay na yan, patay na lahat yung unit. Kaya yun ang
palagi pinupuntahan ng live wire, yung cut off ng lahat ng supply. Okay, then yung line 2, ayan, yung line 2 or yung neutral, nakapunta naman siya sa board uli, pero dumaan muna siya ng capacitor. Ayan, nag-tap sa capacitor yung line papunta sa board. Pinakikita ko lang sa inyo, ang una kong sinuplayan dito yung ating board, kasi yung board kailangan ng line 1 and line 2 para gumana yung board, kasi ito yung kanyang transformer. Yung transformer naman ang nagko-convert naman ng AC to DC. Kaya kung mapansin nyo itong board, mga electronic boards, 12 volts na lang ito. Yung katulad yung mga relay na yan, nakalagay dyan 12 volts. Kung makikita nyo pa ito sa personal, 12 volts lang yan. Kaya una kong sinuplayan yung board, kasi ibig sabihin ang board natin sinusuplayan ng 220 o kumukusumo ng 220, kaya yung board ang una natin nilagyan. Ngayon ang susunod nating suplayan, yung ating compressor. Ayan, kung mapansin mo yung ating compressor, kasi itong relay na ito sa board, yan ang pumapasok sa supply ng compressor. Ang papuntang overload, papuntang common, then running, papunta uli sa line, then starting, papunta sa capacitor ng HERM. Ganyan lang kasimple yung connection ng board. Kung mapansin nyo ito, hindi itim ang inilagay ko, kasi pag nitim ko, hindi ganong kita, kaya nilagyan ko na medyo lighted na kulay, pero itim yan, papunta doon sa capacitor. Okay, sa pamagitan yan, mapapaandar mo na yung compressor mo. Pag ni-remote mo yung aircon mo, mapapaandar mo na yung compressor mo. Ibig palang sabihin, kapag ang compressor mo ang di umandar, yan lang ang check upin mo. Alin ang check upin mo? Siyempre, yung plug, kung dead set plug, kung may pan motor, pan ka pa naman, pwede naman yung relay. Yan, yung relay na sinuplayan. Kung may supply naman yung board, papunta sa, o pwede yung overload, pwede yung mismong compressor or yung mismong capacitor. Yan lang yung mga check upin mo. Kaya pinakita ko sa inyo kagad yung sinusuplayan ng compressor, kung paano umiikot yung supply papunta sa compressor. Okay, supply naman natin yung isa pang part ng kanyang supply. Ayan, yung kanyang pan motor. Kung mapansin mo, yung pan motor, sa capacitor na tayo kagad kumuha. Bakit? Sa capacitor kasi may hindi na isang linya. Ayan, yung isang line natin. Kaya yung ating auxiliary papunta sa pan, then yung ating common papunta sa common din ng capacitor. And then, yung tatlong speed, yung low, medium, high, papunta na sa board. Then, kompleto na rin yung ating supply ng fan motor sa simpleng ganyang connection. Kaya madali nyo matandaan kung paano mag-connect. Pagka napanood nyo lang itong mga video na to, kahit na kalas-kalasin nyo na yung mga aircon sa mga susunod na lilinisin nyo, hindi na kayo matatakot. Kasi alam nyo na yung pagka-connect nila. At kung meron kang na-miss, tatandaan mo lang palagi yung auxiliary and common, palagi mong mamarkahan yan para hindi ka mailang. Okay? And then, yung ating air swing, susuplayan natin ng 220. Kasi itong air swing na to, kaya sumupply tayo galing sa board, pero ito ay 220 air swing. Kung mapansin nyo, sa relay nang galing, kasi kumuha siya ng supply ng 220. May mga air swing motor na DC voltage. Kukuha siya sa board, pero socket na ang ilalagay. Diretsong socket. Pero itong ganitong klaseng air swing, 220 ang air swing na to. Kaya kumuha sa board ng line 1 and line 2 sa capacitor din, sa common ng capacitor, kasi yung common ng capacitor nakadiretso lang sa plug. Okay, and then ayan, air swing motor, and then yung ating tube sensor, ayan, yung dalawang tusukan na yan, tinutusok mo lang dyan yung tube sensor, tsaka yung temp sensor, dyan mo lang tutusok mo lang sa dyan. Kaya madali mo siyang makilala, kasi wala, hindi naman po pwedeng may nakalagay naman dyan na pangalan kung ano ilalagay mo dyan. Okay, and then ayan, yung auxiliary, yung nakita natin sa board, yung auxiliary papunta yun sa plug, yung may dalawang butas. Ito, yung dalawang butas na to, dyan sinasaksak yung electric pan. Pag isinaksak mo to sa line or sa outlet, sinasaksak mo pa rin dito yung electric pan. Pag ginamit mo yung aircon at nilagyan mo ng timer, kahit yung ating plug na yan or yung outlet na yan, may timer din yan, nakakonect doon sa ating board. Kaya pag namatay yung board mo or namatay yung aircon mo, patay din yung sasaksak mo dyan. Yan ang trabaho ng auxiliary sa board na yan. Kaya nilagyan ng extra outlet doon sa mismong plug na mismo. Makikita nyo sa actual kung makakagawa kayo yan. Okay?
And then yan yung neutral natin palagi nakapunta sa capacitor or sa hindi pinuputol. Kung mapansin mo, kung live ang ilalagay mo dito, dire-diretso lang siya sa loob. Kasi neutral lang yan. Kung line to neutral lang yung linya sa bahay, 220 to 0, yan ang mangyayari. Okay? And then, ating ground, kulay green. Ang ground, kulay green. Ang auxiliary, common. Okay? And then, ito yung ating board. Pinakita ko sa inyo na medyo malapit-lapit pa. And then, ayan, nakalagay auxiliary, oh, malinaw na malinaw. Tapos, yung ating line, hot line or yung hot wire, punta doon sa isang terminal. Then, kapag gumana yung board, susupply lang siya doon. Then, pag gumana yung board, susupply din siya sa speed. Ayan, oh. And then, yung neutral natin sa connector ng terminal. Ayan, ganyan lang yung connection ng board. And then, ito ulit, pinakita ko ulit sa inyo, yung ating diagram. Okay? Thank you sa inyong panonood at patuloy lang kayong tumutok sa ating mga pag-aaral. Patuloy ko kayong tuturuan upang matuto ng gusto. At hindi ko kayo tataguan ng aking mga natutunan. Si-share ko sa inyong lahat ito. Salamat and God bless us all. Thank you.